So ito na nga, sobrang gulo ng mundo ko, as in. Dito nag-sleep over yung mga pamangkin ko makukulit. So ayan, wala silang ginawa dito kundi lumafang ng lumafang, ayan. So ito, nag-bake sila ng brownies. Tapos nag-bake pa sila ng cinnamon roll, wala lang akong picture, ayan. Tapos ito, nag-bake sushi pa sila. O diba, napakasusosyal nito mga batang ito. Wala silang gustong gawin kundi mag-bake lang na mag-bake at kumain ng kumain. So yan. At syempre ako naman, pinagluto ko sila ng bake mop. Ayan, tamang chill na lang sila dito. At hindi pa to kumpleto. Naku, pag kumpleto to, as in, simula doon sa mga pamangking ko na medyo may edad na. Ito kasi second batch na to. Naku, sobrang dami. Yung iba nag-ML kasi mahilig sila mag-ML. So ayan, din mga walang pa kayong iba basta mag-ML sila. At yung iba naman after mag-ML, ayan, happy-happy, kanta-kanta, di ba? Ganyan lang yung mga yung masasayahin. At dito tawang-tawa talaga ako, dali-dali ko silang ginising. Actually, wala silang kaalam-alam. As in, wala kaming pinag-usapan bago sila matulog. 4 AM na sila natulog. Tapos ginising ko ng maaga kasi nga magsiswimming kami sa ilog. Wala silang kaalam-alam. As in, sabi nila, tita, saan tayo pupunta? Sabi ko, basta sumama na lang kayo. Bumili kasi si Hani ng 6 na kilo na tilapia. So, uulamin sana namin dito. So, naisip namin na ano kaya mag-ano na lang tayo, mag-ilog. Saan ba dito merong malapit na ilog? Tapos doon na lang tayo kakain ng lunch. Kasi last day na nila ngayon. So, mamayang hapon uuwi na sila. Sabi ko, para maging sulit yung pagpunta nila dito, masaya sila. Sabi ko, saan kaya merong malapit na ilog dito sa atin? So, imbis na dito tayo kumain sa bahay at iihaw natin itong mga tilapia. So, punta na lang tayo sa ilog. Doon na lang tayo mag-lunch. As in, wala talaga kaming ka-prepare. Tapos, bumili na lang si Hani ng 3 buo na manok. Tapos, nagpaluto ng chop suey. So, okay na yun. Basta, kakain lang kami ng lunch dito sa ilog. Tapos, naghanap kami ng jeep na sasakyan ng mga bata. Kasi nga, ang dami, hindi ka siya sasakyan. So, ayun, dali-daling naghanap si Hani. O, diba, nakahanap kami, nakarating kami dito. At, we're here! So, andito na kami. Ilang minuto lang ang nakalipas. Sobrang lapit lang sa amin, as in. Ayan. Ganda dito, guys. Sobrang ganda. Saka malawak. Tapos, dun sa dulo doon, may parang malalim doon. 9 feet daw doon. Sobrang ganda doon. Kaya lang, hindi ko pa pupuntahin ng mga bata doon. Kasi nakakatakot. At syempre, bago kami mag-happy-happy at magkulitan at mag-swimming, syempre kakain muna kami, gutom na kami. Wala pa kaming umagahan, wala pa kaming almusal. So, ayan, kaya naggugutuman na talaga kami. Anong oras na kami nakarating? Mga magtutunan ng hapon. At ayan, bumili nga sila ng Coke para pagkain namin mamaya. At syempre gusto kong kumain sa dahon. Ito talaga yung pinakamasarap dito, yung kakain ka sa dahon. Tapos nakakamay. At ito nga, habang nag-iintay sila ng pagkain dahil alam kong gutom na yung mga yan. At ito, wala silang magawa. As in, gutom na yan, kaya ganan. Ayan, nagpaunahan sila sa tsinelas. Kainan na! So, ito nga yung pinakamasarap na part dito. Yung dito kakakain sa ilog, tapos ganito yung mga ulam mo. Kahit napakasimpleng ulam, basta makakain kayo ng sama-sama masaya. Napaka-happy na namin. Nandito na kami sa pinakamalalim na part. So, itong falls na to, dito daw yung pinakamalalim na parte. So, 9 feet daw ang lalim niyan. So, diba, delikado para sa hindi mga marunong maglangoy. Pero dun sa may pababa dun, pwedeng-pwede dun kasi mababaw lang yung part na yan. At dito maririnig yung sigaw ko, danda. Kasi takot ako para sa anak ko. Diyos ko, kasi hindi naman sanay sila sa mga ganito eh. Kaya medyo nakakatakot lang. Pero mababaw to sa part na to. Ito yung parang pinakababa nung malalim. So, ayan pa sila. Medyo madulas yung daan, nakakatakot. Baka mamaya bigla-bigla ka dumuus-us doon sa pababa at hindi ka pa ready. So, ayan, isa-isa silang bumaba. Bago sila makababa, siguro may 1 oras doon sa
Sa hagdanan, grabe. Sobrang nakakatakot yung hagdanan. Tapos may sira pang isang, apakan. So, kaya nahirapan sila pagbaba. Oh, ayan, 'di ba sabi ko, hindi ko sila pupupuntahin dito at hindi ko sila papaliguin at patatalunin dito, pero wala, ayan. Napakakukulit ng mga batang to, pero syempre gusto nila kasing mag-enjoy, gusto nila ma-experience. At isa pa, hindi ko sila patatalunin dyan nang hindi talaga sila marunong maglangoy. Bago ko sila mapatalon dyan, Diyos ko, grabing diskusyon namin. Ayoko talaga. As in, ninenervyos ako kasi syempre, di ba malalim. Okay lang kung hindi eh. 'Di ba? Pero habang tumatalon sila, ang puso ko talaga lumulundag din. Parang ako lang din yung tumalon. Bago sila tumalon diyan, talagang pinagdasal ko muna sila na sana safe po sila na makatalon at makaahon. Ayan, kasi talagang takot na takot talaga ako. Pero thanks God, lahat po sila ay safe at paulit-ulit nilang ginawa na nag-enjoy sila at masaya sila. At itong si Kuya Say, nagsusulo. Wala naman talagang balak tumalon, muntik pa talagang mahulog. At dito nga, ayan, kulitan na kami magtitiyahin. O, di ba parang hindi lang kami, parang hindi ko mga pamangkin to. Diyos ko, para lang akong kasing iedad nila. O, di ba? Batang-batang isip. At sobrang dami pa namin. Naku, lalo na yung mga pamangkin ko na medyo matatanda dito sa mga batch na to. Tapos may isa pang batch na puro maliliit naman. Sobrang dami din. Yung mga pamangkin ko yun na sa mga age 40, 30s, 20s, ayan. Pag nagkasama-sama kami, parang hindi kami magtitiyahin. As in, para lang kami magkakabarkadang ganyan. So, di ba, tingnan mo. Tawang-tawa ko dito sa mga lalaking to. May nananalaw talaga, kumuha ng mangkit. Alam mo yung mangkit na dumidikit sa damit, tapos inilalagay nila sa likod. Naku, kunwari wala silang alam. Tanggin-tanggis. Alam mo talagang hindi nila ginawa. Ang kulit eh. So, ayun lang. Sobrang happy naman kami dito at sobra kami nag-enjoy. Bye!